Pasensya na po, sir, sabi ng bagong security guard sa lobby. Isang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na po yata kailangang i-announce ang pagdating ninyo. Ang asawa po ni Ma'am Clarice, nasa taas na po. Kanina pa. Natigilan si Ricardo. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Tila ba ang ingay ng abalang lobby ng Sandoval Corp ay biglang naging isang mahinang ugong na lamang. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Sa kanyang kanang kamay, ang bigat ng bouquet ng puting rosas ay tila dumoble. 28 puting rosas para sa 28 taon. Ano? Kamong mo? Halos pabulong na tanong ni Ricardo. Umaasang baka nagkamali lang siya ng dinig. Ang asawa po ni Ma'am, ulit ng guard, buong pagmamalaking iniisip na nakakatulong siya. Si Sir Adrian po, dala rin po niya yung paboritong kape ni Ma'am. Napakabait po talaga. Adrian. Paulit-ulit na umikot ang pangalang yon sa isip ni Ricardo. Adrian de la Peña, ang bagong business partner ni Clarice. Ang lalaking madalas na ikwento nito sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Pero, asawa? Isang tila matalim na kirot ang biglang sumaksak sa dibdib ni Ricardo. Napahigpit ang hawak niya sa mga bulaklak, sapat lang para maramdaman ang tusok ng ilang tinik na tumagos sa pambalot. Kaninang umaga lang, ang mundo ay perpekto. Nagising siya na ang unang nasa isip ay ang anibersaryo nila. Ang 28 taon nila ni Clarice. Habang naghahanda siya ng almusal, naaalala niya ang pangako nila sa isa't isa noong nagsisimula pa lang sila. Ikaw ang magtatayo ng pundasyon ng ating tahanan, Ricardo. Sabi ni Clarice noon, ang mga mata nito'y nagniningning sa ambisyon. At ako ang magtatayo ng imperyo para sa ating pamilya. Tinupad niya ang kanyang pangako. Isinakripisyo niya ang kanyang namumukadkad na karera bilang isang kilalang arkitekto para maging isang full-time na asawa at ama. Siya ang nag-alaga kay Miate Danieta, ang kaisa-isa nilang anak. Siya ang nag-asikaso ng kanilang bahay, ng kanilang hardin. Binuo niya ang isang perpektong tahanan para uwian ni Clarice pagkatapos ng maghapong pakikipaglaban sa mundo ng korporasyon. Ang mga puting rosas sa kanyang kamay, hindi lang yon basta bulaklak. Iyon ang paborito ni Clarice. Simbolo royo ng dalisay at tapat nilang pagmamahalan. Si Ricardo mismo ang pumili ng bawat isa kaninang umaga mula sa hardin na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Habang nagmamaneho siya papunta sa opisina, puno ng masasayang alaala ang kanyang isip. Ngayon, habang nakatayo sa malamig at malawak na lobby, ang lahat ng alaalang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng guard. Napansin marahil ang biglang pagbabago sa kanyang itsura. Tumangulang si Ricardo, hindi magawang magsalita. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa isang sulok, malayo sa mata ng mga tao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niyang patunayan na mali ang lahat, na isang malaking pagkakamali lang ang narinig niya. Idinayal niya ang numero ni Clarice. Nagring ito ng 2 beses. Hello, mahal. Ang boses ni Clarice. Malambing, professional, pero may kakaibang tono na ngayon lang napansin ni Ricardo. Nasaan ka? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sariling boses. Nasa opisina, of course. Sorry, mahal. I'm in a very important meeting right now. Medyo crucial to. Tatawag ako sa'yo mamaya, okay? Happy anniversary. Isang kasinungalingan. Isang napakalinaw na kasinungalingan. At bago pa man makasagot si Ricardo, bago pa man niya masabi na nasa lobby lang siya ng gusali nito, may narinig siya mula sa kabilang linya. Hindi ito boses ni Clarice. Ito ay isang pamilyar na halakhak ng isang lalaki. Malakas, komportable. Ang tawa ng isang taong panatag ang loob sa lugar kung nasaan siya. Ang tawa ni Adrian de la Peña. Pinatay ni Clarice ang tawag.
Naiwan si Ricardo na nakatayo sa sulok, hawak ang cellphone sa isang kamay at ang mga puting rosas sa kabila. Ang halakhak na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na tila isang martilyong dumudurog sa pundasyong itinayo niya sa loob ng 28 taon. Daniso, hindi alam ni Ricardo kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa nagtataasang gusali ng Sandoval Corp pabalik sa kanilang tahanan sa Quezon City ay malabo sa kanyang isipan. Ang tanging natatandaan niya ay ang halos nakakalasong bango ng mga puting rosas na naiwan sa upuan ng pasahero, isang paalala ng kanyang katangahan. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ito ang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Bawat sulok, bawat bintana, bawat halaman sa hardin ay may kwento ng kanilang pamilya. Ngayon, ang lahat ay parang isang entablado para sa isang perpektong dula. At ngayon lang niya nalaman na hindi siya ang bidang lalaki. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanilang silid. Ang kwarto nila ni Clarice, ang lahat ay nasa perpektong ayos, tulad ng laging iniiwan nito. Ang kanyang mga mamahaling pabango sa ibabaw ng tokador, ang kanyang mga libro tungkol sa negosyo na nakasalansan sa tabi ng kama. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ng isang drawer sa gilid ni Clarice. Ang drawer kung saan nito itinatago ang mga alahas at ilang personal na gamit. Hindi niya alam ang hinahanap niya. Siguro ay isang kasagutan, isang patunay na ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Kinapa ng kanyang mga kamay ang mga pamilyar na bagay, isang lumang relo, mga hikaw, mga kwintas, at pagkatapos, sa ilalim ng isang kahon ng seda, naramdaman niya ang isang malamig na metal. Kinuha niya ito, isang susi, simple, kulay pilak, at walang anumang palatandaan. Pero hindi ito pamilyar. Hindi ito susi ng kanilang bahay, ng kanilang mga sasakyan, o ng kanilang rest house sa Tagaytay. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Mga 2 buwan na ang nakalipas, isang gabi habang naghahapunan. "Mahal, I found a good investment," sabi ni Clarice habang nakatingin sa kanyang cellphone. A small condo unit in Makati. Maganda ang location. Pwedeng ipaupa o gamitin ng mga kliyente natin from abroad. Hindi na niya iyon gaanong pinansin noon. Buo ang tiwala niya sa galing ni Clarice sa negosyo. Ngayon, ang mga salitang yon ay bumalik na may kasamang pananaksak. Mayroong address na nakaukit ng napakaliit sa likod ng susi. Isang condominium sa Makati. Muli, hindi niya alam kung paano. Ngunit natagpuan niya ang sarili sa loob ng kanyang lumang pick-up, nagmamaneho sa gitna ng nagsisimulang pag-ulan. Ang buke ng rosas ay naiwan na sa sahig ng kanilang garahe, nalalanta. Nang makarating siya sa harap ng isang makabago at salaming gusali, tumigil ang kanyang paghinga. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Dito ba? Dito ba niya matatagpuan ang katotohanang dudurog sa kanya? Ilang minuto siyang nanatili sa loob ng sasakyan, nakikipaglaban sa sarili. "Umuwi ka na, Ricardo. Huwag mo nang alamin." Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi na siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman. Dinala niya ang kanyang sarili sa elevator. Umakyat sa 17th floor. Ang bawat numero na lumilipas ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Tumigil siya sa harap ng pinto ng Unit 17B. Nanginginig ang kamay niyang isinuksok ang susi sa seradura. Pumasok ito ng perpekto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay ang pinakamatunog na narinig niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang sumalubong sa kanya ay hindi amoy ng bagong pintura o abandonadong lugar. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Clarice na may halong isang mamahaling pabango ng lalaki. Ang loob ng apartment ay moderno at walang personal na gamit.
Walang mga litrato, walang mga memorabilia, pero malinis. Halatang may gumagamit. 2 baso ng wine ang nasa ibabaw ng kitchen counter. Isang mamahaling leather briefcase ang nakapatong sa isang mesa sa sala. Ang briefcase ni Adrian de la Peña. Nakita na niya ito dati sa opisina. Parang may sariling isip ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang briefcase. Sa ibabaw ng mga papeles, may isang makapal na folder. Ang nakasulat sa labas ay 2 salita lamang. Manalo. Annulment strategy. Annulment. Hindi diborsyo. Annulment. Isang salitang mas malamig, mas brutal. Isang salitang naglalayong burahin ang lahat ng pinagsamahan nila. Binuklat niya ang folder. Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga salita ay tila lumulutang sa harap ng kanyang mga mata. Phase 1. Asset Consolidation. Ilipat ang lahat ng joint accounts at properties sa pangalan ni Clarice Sandoval lamang. Gamitin ang power of attorney na pinirmahan ni Ricardo noong 2018. Phase 2. Character Deconstruction. Ipunin ang mga testimonya na si Ricardo Manalo ay tumigil na sa pagiging produktibo. Isang house husband na palaasa na lamang sa yaman ng asawa. Phase 3. Custodial Advantage. Kumuha ng medical expert para patunayan ang psychological instability ni Ricardo Manalo. Gamitin ang kanyang pag-alis sa pagiging arkitekto bilang ebidensya ng mental weakness. Siguraduhin na ang full custody ni Mika ay mapupunta kay Clarice. Nanlabo ang kanyang paningin. Humina ang kanyang mga tuhod. Ang huling nabasa niya bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ay isang nakasulat kamay na tala sa gilid ng papel sa sulat ni Clarice. Make it fast. I want him gone before Mika's graduation. Bumagsak si Ricardo sa malamig na sahig. Hawak ang papel na dumurog hindi lang sa kanyang puso, kundi sa buong pagkatao niya. Ang sahig ng kondominium ay malamig sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito maramdaman. Wala siyang maramdaman kundi ang isang malawak at umaalingaw-ngaw na kawalan. Ang mga salitang nabasa niya ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Psychological instability, mental weakness, house husband, gone. Ito ba ang halaga ng 28 taon? Isang estratehiya sa papel, isang problemang kailangang ayusin bago ang isang okasyon? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakahiga roon. Ang ulan sa labas ay lumakas. Ang tunog nito ay tila nakikidalamhati sa kanya. Sa wakas, gamit ang natitirang lakas, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila 2 haliging babasagin. Iniwan niya ang lahat sa apartment na iyon. Ang folder, ang briefcase, ang susi. Lumabas siya ng pinto at hindi na lumingon pa. Ang pagmamaneho pauwi sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon ay mas masahol pa. Kung kanina ay pagdududa ang dala niya, ngayon ay isang mapait na katotohanan. Bawat ilaw ng poste na kanilang madaanan ay nagpapakita ng kanyang itsura sa salamin. Isang lalaking mukhang mas matanda ng 10 taon, isang lalaking nawasak. Pagdating niya sa bahay, gabi na. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Paano kung nandito na si Clarice? Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Ngunit ang bahay ay madilim pa rin at tahimik. Si Mika ay tiyak na nasa universidad pa. Si Clarice, alam niya kung nasaan ito. Pumasok si Ricardo sa loob, ngunit ngayon, ang bahay ay hindi na parang tahanan. Para na itong isang museo ng mga kasinungalingan. Naglakad siya sa sala. Tiningnan niya ang malaking family portrait nila na nakasabit sa dingding. Siya si Clarice at isang batang Mika, lahat nakangiti. Isang perpektong larawan, isang perpektong kasinungalingan. Tumingin siya sa mga tropeo at parangal ni Clarice na nakadisplay sa isang estante. Woman of the Year, Top CEO, Business Visionary. Hinawakan niya ang isa sa mga yon. Malamig, matigas.
Kasing lamig at tigas ng babaeng minahal niya. Pumunta siya sa kanyang maliit na study. Dito nakatago ang mga alaala ng dati niyang buhay, ang kanyang mga lumang blueprints, ang kanyang mga T-square, ang kanyang mga lapis na pang-drawing. Binuksan niya ang isang portfolio. Mga disenyo ng matatayog na gusali, malalawak na tulay, at magagarang bahay. Ang buhay na tinalikuran niya para sa isang pangako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mental weakness, yun pala ang tingin sa kanya. Ang kanyang sakripisyo ay kahinaan pala. Hindi na siya iiyak. Naubos na yata ang luha niya kanina sa sahig ng apartment na yon. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang nakakapagod na pamamanhid. Pumasok siya sa silid ni Mika, ang kanyang nag-iisang liwanag, ang kanyang pinakamamahal na anak. Nakita niya ang litrato nilang dalawa sa tabi ng kama nito. Noong bata pa ito, nakakandong sa kanya habang tinuturuan niya itong mag-drawing. Iyon lang ang tanging bagay na totoo sa bahay na ito, ang pagmamahal niya kay Mika. Ngunit paano niya haharapin ang kanyang anak? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito nang hindi dinudurog ang mundo nito? Hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Ang kanyang kamay, na dating kay tikas sa pagguhit ng mga plano, ay nanginginig ngayon. Mika, anak, kailangan lang ni Papa ng panahon para sa sarili niya. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ni Papa. Lagi mong tatandaan yan. Iyon lang. Walang paliwanag, walang paninisi. Tanging ang pagmamahal na totoo. Inilagay niya ang sulat sa ibabaw ng unan nito. Hinalikan niya ang litrato nilang dalawa. Bumalik siya sa kanilang silid ni Clarice. Hindi niya kinuha ang kanyang mga mamahaling damit o relo. Binuksan niya ang pinakailalim na bahagi ng aparador at kinuha ang isang lumang bag. Inilagay niya sa loob ang ilang piraso ng damit, ang kanyang lumang drawing kit, at ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Sa ibabaw ng tokador ni Clarice, iniwan niya ang kanyang wedding ring, ang kanyang mga credit card, at ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan. Kinuha niya ang susi ng kanyang luma at pinag-ipunan noong binata pa siyang pickup truck. Ang nag-iisang bagay na masasabi niyang kanya pa rin. Bago siya umalis, tumayo siya sa pintuan at tiningnan sa huling pagkakataon ang bahay na kanyang itinayo, ang tahanang kanyang inalagaan, ang pugad na winasak ng mismong reyna nito. Naglakad siya palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis bago sumikat ang araw. Kailangan niyang takasan ang lugar na ito kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng isang pangalan, pagkakanulo. Habang pinaaandar niya ang makina ng pickup, isang text message siyang pumasok sa kanyang telepono. Galing kay Clarice. Mahal, pauwi na ako. Sorry, natagalan. Let's celebrate our anniversary tomorrow. I love you. Hindi na siya sumagot. Itinapon niya ang cellphone sa upuan ng pasahero at nagsimulang magmaneho palayo. Ang madaling araw ay nagsisimula nang mamuo sa silangan. Ngunit para kay Ricardo, ang mundo ay mas madilim kaysa dati. Samantala, sa kanilang silid, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Clarice, pagod mula sa isang mahabang araw, ay pumasok. Napansin niya agad ang katahimikan. Inaasahan niyang sasalubong sa kanya si Ricardo. Nangunot ang kanyang noo. Ricardo? Walang sumagot. Nakita niya ang mga bagay sa ibabaw ng kanyang tokador. Ang wedding ring, ang mga card, ang susi. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang labi. Nagsimula na. Bulong niya sa sarili. Iniisip na ito ay bahagi ng inaasahan niyang pag-alsa ni Ricardo. Hanggang sa nakita niya ang drawer ng kanyang mga alahas na bahagyang nakabukas at ang nawawalang susi. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Pangatlong araw na. Pangatlong araw na yon at yun din ang naririnig ni Mika sa tuwing sinusubukan niyang tawagan ang kanyang ama.
Sa una, inisip niyang baka naglobat lang ito o baka nasa isang lugar na walang signal. Ngunit habang lumilipas ang mga oras at nagiging araw, ang simpleng pag-aalala ay naging isang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. Hindi ganito ang papa niya. Kahit kailan, hindi ito nawawala ng walang paalam. Ang papa niya ang pinakaorganisadong taong kilala niya. Ang papa niya ang laging unang nagte-text sa umaga para sabihing, "Good morning, anak," at ang huling tatawag sa gabi para lang siguraduhing nakauwi na siya ng ligtas. "Ma, wala pa rin po ba?" Tanong niya kay Clarice habang naghahaponan sila. Ang kanilang malaking lamesa na dati puno ng kwentuhan at tawanan ay nababalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Itinaas ni Clarice ang tingin mula sa kanyang pagkain. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon. "Mika, we've talked about this. Your father is going through something. A midlife crisis maybe. He just needs space." "Space? Ma, hindi man lang siya nagpaalam sa akin." Giit ni Mika. Ang boses niya ay may bahid na ng sama ng loob. Iniwan niya lang yung sulat na yon. Hindi yon si Papa. "People change, Mika," sagot ni Clarice. Ang boses ay malamig at parang galing sa isang CEO na kausap ang isang empleyado. Hindi isang ina na kausap ang nag-aalalang anak. "He needs to figure things out on his own. The best thing we can do is not pressure him." May mali. Naramdaman ni Mika ang panlalamig sa kanyang tiyan. Ang paraan ng pagsasalita ng kanyang ina. Parang masyadong simple, masyadong rehearsed. Kinabukasan, lalong lumala ang kanyang pakiramdam. Pag-uwi niya mula sa universidad, naabutan niya si Adrian de la Peña sa kanilang sala. Kausap ang kanyang ina. Nagtatawanan sila na parang sila ang may-ari ng bahay. "Mika, anak, halika, join us." Bati ni Adrian, ngumingiti ng malapad. Ngumiti si Mika pabalik, isang pilit na ngiti. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Adrian sa kanya. Masyadong pamilyar, masyadong nagmamalasakit para sa isang taong halos ngayon lang niya nakilala. "Tito Adrian," bati niya. "Your mom was just telling me about your thesis. Anything I can do to help, just let me know," sabi nito. Umupo si Mika sa kabilang sofa. Niyakap ang kanyang bag na tila isang panangga. Pinanood niya silang mag-usap, ang paraan ng pagdantay ng kamay ni Adrian sa balikat ng kanyang ina, ang paraan ng pagtawa ni Clarice sa mga biro nito. Ang lahat ay parang mali sa paningin. Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa study. Bahagyang nakabukas ang pinto. "Yes, I understand," sabi ni Clarice sa kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit may diin. "Just make sure all the papers are ready." "Oo, nakausap ko na ang abogado. Bilisan niyo ang proseso. I want this done." "Mga papel? Abogado? Proseso?" Dahan-dahang umatras si Mika. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ito tungkol sa isang midlife crisis. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng space. Mayroong nangyayaring hindi niya alam at nagsisinungaling ang kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung hindi sasabihin ng kanyang ina, hahanapin niya ang sagot sa ibang paraan. Binuksan niya ang kanyang laptop at sandaling nag-isip. Saan siya magsisimula? Ang study ni Papa. Dahan-dahan siyang bumaba muli. Tiningnan niya kung sarado na ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Nang masigurong ligtas, pumasok siya sa study ng kanyang ama. Ang amoy ng lumang papel at lapis ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos. Malinis. Masyadong malinis. Umupo siya sa silya sa harap ng computer ni Ricardo. Ilang taon na rin itong hindi nagagamit para sa mga malalaking proyekto. Pero dito, madalas nagbabasa at nagsusulat ang kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa kabutihang palad, wala itong password. Nagbukas siya ng mga folder
Naghahanap ng kahit anong kakaiba, mga email, mga dokumento, ngunit wala. Tila nilinis. Nang malapit na siyang sumuko, isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan nito ay simple lang, Mga Pangarap. Binuksan niya ito. Mayroon lamang isang file sa loob, isang design file. Ang pangalan ng file, Liwanag. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Dahan-dahang lumitaw sa screen ang isang napakagandang disenyo ng isang bahay. Moderno, ngunit komportable, na may malalaking bintana na nakaharap sa isang hardin. Isang bahay na puno ng ilaw. Sa ibabang sulok ng blueprint, mayroong isang maliit na sulat, isang dedication, para sa aking liwanag, ang aking Clarice, ang ating panibagong simula. At sa ilalim nito, ang petsa. Nakasulat 3 linggo lamang ang nakakaraan. Napatitig si Mika sa screen, 3 linggo. Bago umalis ang kanyang ama, gumagawa ito ng isang pangarap na bahay para sa kanyang ina. Isang bahay na simbolo ng panibagong simula. Kung ganito niya kamahal si Mama, bakit siya biglang umalis? Walang pangalan ang bayang napuntahan ni Ricardo. Isa itong maliit na komunidad ng mga mangingisda sa isang sulok ng Batangas, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang hampas ng alon at ang tawag ng mga ibon. Dito, ang oras ay hindi sinusukat ng relo, kundi ng pagsikat at paglubog ng araw. Sa loob ng unang ilang linggo, si Ricardo ay parang isang anino. Araw-araw, uupo siya sa dalampasigan, nakatanaw sa walang katapusang dagat, hinahayaan ang alat ng hangin na tuyuin ang mga luhang hindi na niya namamalayang dumadaloy. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa paghawak ng lapis at T-square, ay madalas na gumuguhit na lamang ng mga walang kabuluhang linya sa buhangin. Mga linya na binubura rin ng kasunod na alon. Tila isang paalala na ang lahat ay panandalian, ang mga taga roon ay nasanay na sa kanyang presensya. Tinawag nila siyang Manong Arkitekto, hindi dahil alam nila ang kanyang propesyon, kundi dahil sa paraan niya ng pagtitig sa mga bahay kubo na tila sinusuri ang bawat poste at bubong nito. Isang hapon, habang abala siya sa pagguhit sa buhangin, isang matandang mangingisda ang lumapit sa kanya. Si Mang Jun. May dala itong 2 tasa ng mainit na kape. Mukhang malalim ang iniisip mo. Dong, sabi nito, iniabot ang isang tasa kay Ricardo. Tinanggap ito ni Ricardo. Salamat po. Nakikita kita araw-araw, patuloy ni Mang Jun. Para kang may binubuong palasyo dyan sa buhangin. Ngumiti lang si Ricardo ng mapait. Alam mo, yung bahay ko, sabi ni Mang Jun, sabay turo sa isang maliit na kubo na hindi kalayuan. Konting ulan lang, parang talon na sa loob. Kung may panahon ka, baka masilip mo man lang kung anong pwedeng gawin. Hindi humihingi ng pabor si Mang Jun. Ang tono nito ay simpleng pagsasabi lang ng isang katotohanan. Ngunit para kay Ricardo, ang mga salitang iyon ay tila isang malaking bato na inihagis sa natutulog na lawa ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, gumising si Ricardo na may isang layunin. Dala ang ilang gamit na nabili niya sa bayan, nagpunta siya sa bahay ni Mang Jun. Nakita niya ang problema, mga butas sa bubong, mga posteng kinain na ng anay. Maghapon silang nagtrabaho, si Mang Jun, ang kanyang asawa, at si Ricardo. Tinuruan niya sila kung paano palakasin ang pundasyon gamit ang mga simpleng materyales. Ipinakita niya kung paano ayusin ang mga siwang sa bubong. Sa gitna ng pagod at pawis, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, kabuluhan. Nang matapos sila, naghain ng simpleng merienda ang asawa ni Mang Jun, kamote at kape. Habang kumakain sila, nakita ni Ricardo ang nangiti sa mga labi ng mag-asawa habang tinitingnan ang kanilang naayos na tahanan. At doon, sa gitna ng amoy ng pawis at bagong lagaring kahoy, ngumiti si Ricardo.
Isang tunay, hindi pilit, na ngiti. Kumalat ang balita sa maliit na baryo. Ang estranghero ay hindi lang pala marunong gumuhit sa buhangin. Marunong din pala itong magtayo ng pangarap. Isang araw, nilapitan siya ng kapitan ng baryo. "Sir Ricardo," sabi nito, "may maliit po kaming pondo. Gusto po sana naming magpatayo ng isang maliit na community center. Isang lugar kung saan pwedeng mag-aral ang mga bata kapag masama ang panahon. Isang community center. Isang gusali para sa lahat." Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, inilabas ni Ricardo ang kanyang lumang bag. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa loob ang kanyang drawing kit na nababalot pa rin sa katad. Ang amoy ng lumang papel at lapis ay bumuhay sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya ay matagal nang namatay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng lapis. Inilatag niya ang isang malinis na papel sa ibabaw ng mesa. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang gumuhit. Ang bawat linya ay may kahulugan. Ang bawat kurba ay may layunin. Habang ang disenyo ng isang maliit, ngunit matatag na gusali ay nabubuo sa papel, naramdaman ni Ricardo na siya rin ay dahan-dahang nabubuo muli. Sa gitna ng kanyang pagguhit, biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone na binili niya ilang linggo na ang nakalipas. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Sino ang tatawag sa kanya? Sa huli, pinindot niya ang answer button. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Humihikbi, puno ng pag-aalala. "Papa?" Natigilan si Ricardo. Ang lapis na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay. "Papa, nahanap na kita." Ang araw ay ginintuan ng dumating si Mika sa maliit na baryo sa Batangas. Hindi ito ang Batangas na alam niya. Ang mga resort at magagarang rest house. Ang lugar na ito ay simple, payak, at puno ng buhay na totoo. Nahanap niya ang address sa tulong ng kaibigan niyang mahusay sa technology. Buti na lang at ginamit ng kanyang ama ang luma nitong pick-up na mayroon pa ring lumang GPS tracker na ikinabit niya noon para sa seguridad. Isang desisyon na ngayon niya lubos na pinasalamatan. Nakita niya si Ricardo na nag-aabang sa kanya sa dalampasigan. Ang puso ni Mika ay tila piniga. Ang kanyang ama, na dati laging malinis at maayos tingnan, ay mas payat ngayon. Ang buhok nito ay mas humaba at mas dumami ang puti. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at shorts at ang balat ay kulay kayumanggi na dahil sa araw. Pero ang mga mata nito, mayroong kalungkutan doon na hindi niya pa nakikita dati. "Papa," bulong ni Mika habang tumatakbo siya palapit. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang kung bibitawan niya ito, ay muli itong mawawala. Naramdaman niya ang panginginig ng balikat ng kanyang ama habang niyayakap siya pabalik. "Anak, paano mo ako nahanap?" "Hindi na po yun mahalaga pa. Ang importante, nakita na kita," sabi niya habang pinipigilan ang sariling mga luha. "Bakit po pa? Anong nangyari?" Umupo sila sa buhangin, sa ilalim ng isang puno ng niyog. Tiningnan ni Ricardo ang dagat. Ayaw niyang sirain ang perpektong imahe ni Clarice sa isipan ng kanilang anak. Ayaw niyang idamay si Mika sa dumi ng kanilang problema. "Pagod na si Papa, anak," sabi niya, isang kalahating katotohanan. "Gusto ko lang munang mapag-isa, mag-isip-isip." "Dahil po ba kay Mama?" Diretsahang tanong ni Mika. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya sa anak. Nakita niya sa mga mata nito hindi lang ang pag-aalala, kundi ang determinasyon. "Hindi kami nag-aaway pa," sabi ni Mika na parang nababasa ang nasa isip niya. Pero may mali. Iba siya. Iba ang mga kilos niya. At palagi niyang kasama si Tito Adrian. Nasaktan si Ricardo nang marinig ang pangalang iyon. Pero pinilit niyang huwag ipakita. Partner sila sa negosyo, anak. Natural lang yon.
Pilit niyang sinabi. Umiling si Mika. Hindi po pa. May iba pa. Please, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Hindi kaya ni Ricardo. Sa halip, niyakap na lang niya muli ang kanyang anak. Babalik din si Papa. Pangako. Pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko dito. Kahit masakit, naintindihan ni Mika na hindi niya mapipilit ang ama. Ngunit ang pagbisitang iyon ay nagpatibay lang sa kanyang desisyon. Kung ayaw sabihin ng kanyang ama, siya mismo ang aalam para sa kanila. Umalis si Mika sa Batangas na may bigat sa puso, ngunit may apoy sa kanyang kaluluwa. Pag-uwi niya sa Manila, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Alam niyang may kinalaman ang trabaho sa kung anumang nangyayari at alam niyang ang sentro ng lahat ay ang kanyang ina. Isang gabi, nang sigurado siyang tulog na ang lahat, pumasok siyang muli sa study. Ngayon, ang target niya ay ang company email ng kanyang ina na naka-access sa personal na laptop nito. Alam niya ang password, ang kaarawan niya. Isang detalye na biglang naging mapait sa kanyang alaala. Daan-daang email, mga kontrata, mga report, mga meeting schedule. Sa una, wala siyang makitang kakaiba. Ngunit nagtiyaga siya. Ginamit niya ang search bar. Hinanap niya ang pangalan. Adrian de la Peña. Lumabas ang napakaraming resulta. Ngunit isang email thread ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang subject, Property Management, Unit 17B, The Residences. Binuksan niya ito. Mga email ito sa pagitan ng kanyang ina at isang real estate company. Nandoon ang lahat. Ang kontrata ng pagbili, ang mga larawan ng unit, at ang pinakaimportante sa lahat, ang mga monthly bill, ang kuryente, ang tubig, ang association dues. Lahat ng bill ay ipinapadala sa Sandoval Corp. Ngunit ang lahat ay naka-address sa isang pangalan, Mr. Adrian de la Peña. Napatakip si Mika sa kanyang bibig. Ang apartment na sinasabi ng kanyang ina na investment ay pag-aari pala o kahit papaano ay nakapangalan kay Adrian. Pero hindi yun ang pinakamasaklap. Nag-scroll pa siya pababa sa thread at doon, sa pinakadulo, nakita niya ang isang forwarded email galing sa isang law firm. Ang email ay original na para kay Adrian, ngunit ipinasa ito ni Adrian sa kanyang ina na may mensaheng, "Clars, for your review." Ang attachment ay isang PDF file at ang pangalan ng file, Final Strategy. Manalo. Nanginginig ang kanyang daliri habang minumove niya ang cursor papunta sa file. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas. Halos marinig niya sa loob ng tahimik na study. Nagdalawang isip siya. Handa na ba siyang malaman kung ano ang nasa loob? Humugot siya ng isang malalim na hininga at pagkatapos, nag-click siya. Dahan-dahang nag-download ang file. Bawat porsyento na nadadagdag sa progress bar ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. At nang sa wakas ay bumukas ito, ang mga salitang nabasa niya sa unang pahina ay ang dumurog sa natitira pa niyang pag-asa. Hindi isang dokumento ang bumungad kay Mika. Hindi mga salita, hindi mga numero. Isang audio player. Nangunot ang kanyang noo. Akala niya ay isang legal document. Ang mababasa niya, bakit isang recording? Isinaksak niya ang kanyang earphones sa laptop. Ayaw niyang makagawa ng kahit anong ingay. Tiningnan niya ang haba ng recording. 15 minuto. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Sa una, ingay lang ng tila na sa isang restaurant ang kanyang narinig. Mga kubyertos, mahihinang tawanan. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita. Ang boses ni Adrian de la Peña. "So that's the plan. Everything's moving smoothly," sabi ni Adrian. Mayabang ang tono nito. Isang boses ng babae ang sumagot. Hindi ito boses ng kanyang ina. Iba. Mas bata, mas malandi. "Grabe ka, Adri. You're really going through with this? Pati yung asawa niya, idadamay mo?"
Narinig ni Mika ang halakhak ni Adrian. Isang halakhak na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Iba ito sa halakhak na naririnig niya sa kanilang bahay. Ito ay malamig at puno ng panunuya. Of course, that old man is the perfect scapegoat, sabi ni Adrian. Siya ang tatanga-tanga. Siya ang nagpakabayani. Habang si Clarice, akyat ng akyat sa pedestal niya. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Napatakip si Mika sa kanyang bibig. Ang kanyang hininga ay naghahabol. Pero hindi ba't mahal ka niya? Tanong ng babae. Isang mas malakas na tawa ang isinagot ni Adrian. Mahal? Clarice doesn't love anyone but herself and her company. At ako? Ginagamit ko lang niyang kahinaan niya. She's so desperate to prove she's still on top, she's willing to do anything. Kahit pa itapon ang asawa niya na parang basura. Hindi makapaniwala si Mika sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina, ginagamit lang? So, what happens after makuha mo yung position as CEO and maanal na sila? Tanong ulit ng babae. At ang sumunod na sinabi ni Adrian ang siyang tuluyang gumuho sa mundo ni Mika. Simple, sabi ni Adrian. Ang boses ay bumaba na tila isang ahas. Once I'm in, once I have the trust of the board, I'll leak everything. Itong mga recording natin, yung mga ebidensya ng pagtataksil niya, I'll make it look like she betrayed me too. Na ginamit niya lang ako para sirain ang asawa niya. Pag nakuha ko na ang kumpanya, itatapon ko ang matandang yan. Ako ang magiging biktima sa kwento. The poor businessman who was manipulated by a ruthless cheating wife, the board will side with me, and Sandoval Corp will be mine. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa recording. Tanging ang pag-click ng lighter at pagbuga ng usok ang maririnig. You're a monster, Adrian de la Peña, sabi ng babae. Ngunit may halong paghanga sa boses nito. It's just business, baby, sagot ni Adrian. It's just business. Natapos ang recording, ngunit si Mika ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang earphones ay nakasaksak pa rin sa kanyang mga tainga. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay mas nakakabingi kaysa sa narinig niya. Ang kanyang ama ay biktima. At ang kanyang ina, ang kanyang makapangyarihang ina, ay isa ring biktima. Isang tau-tauhan sa isang mas malaki at mas maduming laro. Ang galit na nararamdaman niya para sa kanyang ina kanina ay biglang nahaluan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Naalala niya ang mga huling linggo. Ang pagiging iritable ng kanyang ina, ang pagiging abala nito. Akala niya ay dahil iyon sa ambisyon. Ngayon, naiintindihan na niya. Iyon ay desperasyon. Desperasyon na pinagsasamantalahan ng isang demonyo. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa buong katauhan ni Mika. Hindi na ito tungkol sa pagsagip lang sa kanyang ama. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa kanilang dalawa. Tiningnan niya ang audio file sa screen. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na USB flash drive sa laptop. Kinopya niya ang file. Pagkatapos, maingat niyang binura ang original file at ang history ng kanyang pag-access. Hawak niya ngayon ang sandata. Isang sandata na kayang sumira ng 2 tao o magligtas ng isa. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang laptop, biglang bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Clarice, nakasuot ng seda nitong roba. Mukhang hindi ito makatulog. Nakita nito ang gulat sa mukha ni Mika. Anak, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Tanong nito. Ang boses ay pagod. Mabilis na itinago ni Mika ang USB sa likod niya. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ang kanyang puso na halos lumabas na sa kanyang dibdib. Ngumiti siya isang pilit na ngiti. Wala po ma, may hinahanap lang po akong libro para sa thesis ko. Tumingin si Clarice sa kanya. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila may naramdaman itong mali. May problema ba? Umiling si Mika. Ang kamay sa likod ay mahigpit na nakahawak sa maliit na piraso ng metal na naglalaman ng katotohanan. Wala po ma, matutulog na po ako. Dumaan siya sa gilid ng kanyang ina.
Hindi niya ito magawang tingnan sa mata. Pagdating sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Huminga siya ng malalim. Nagsimula na ang laban. At siya, si Mika Manalo, ang magiging sundalo para sa kanyang ama. Ang araw sa Batangas ay laging nagsisimula ng may pag-asa. Para kay Ricardo, ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala na posible ang muling pagbangon. Ang disenyo para sa community center ay halos tapos na at ang mga taga-baryo ay sabik ng magsimula sa pagtatayo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang muli ang apoy ng kanyang propesyon. Naramdaman niyang muli si Ricardo Manalo, ang arkitekto. Isang umaga, habang nagkakape siya sa maliit na beranda ng kanyang tinutuluyan, isang kartero ang huminto sa tapat. Bihira ang sulat sa lugar na yon, kaya't lahat ng kapitbahay ay napatingin. Para po kay Ginoong Ricardo Manalo, sabi ng kartero, iniabot ang isang makapal at kulay brown na sobre. Opisyal. Ang bigat ng sobre pa lang ay nagdulot na ng kaba sa dibdib ni Ricardo. Nakita niya ang selyo sa likod, isang law firm. Ang parehong law firm na pangalan ay nakita niya sa email na aksidenteng na-forward sa kanya ni Clarice noon na naglalaman ng plano ng annulment. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang legal na lengguwahe ay malamig at walang awa. Ngunit ang mga salita ay malinaw. Isang formal na petisyon para sa annulment, pero hindi iyon ang pinakamasakit. Binasa niya ang mga dahilan na nakasaad sa dokumento. Si Clarissa Sandoval Manalo, ang petitioner, ay humihiling sa korte na ipawalang bisa ang kanilang kasal base sa psychological incapacity ng respondent, si Ricardo Manalo. Nakasaad doon na ang kanyang desisyon na iwan ang pagiging arkitekto ay isang malinaw na sintomas ng kanyang kawalan ng ambisyon at hindi matatag na pag-iisip. Nakasulat doon ang mga testimonya ng ilang kaibigan na nagsasabing siya ay naging mapag-isa at madalas ay wala sa sarili nitong mga nakaraang taon. At ang pinakahuling suntok, kasama sa petisyon ang isang temporary restraining order na nagbabawal sa kanya na lumapit kay Mika. Hinihiling din ni Clarice ang nag-iisang kustodya ng kanilang anak dahil ang hindi matatag na kalagayan ng pag-iisip ni Ricardo ay maaaring makasama sa kapakanan nito. Kalakip ng mga papeles ay isang medical assessment mula sa isang psychiatrist na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya, na nagsasabing siya ay dumaranas ng severe depression and delusional tendencies. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Binuo. Nilikha. Binitiwan ni Ricardo ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig na kawayan na parang mga tuyong dahon. Tumingin siya sa malayo, sa asul na dagat. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at madilim na kawalan. Hindi lang pala ang pagiging asawa niya ang gusto nilang kunin. Hindi lang pala ang kanyang yaman. Hindi lang ang kanyang tahanan. Pati ang kanyang pagiging ama. Pati ang kanyang pangalan. Pati ang kanyang katinuan. Gusto nilang burahin ang buong pagkatao niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi makapindot ng tama. Idinayal niya ang numero ni Mika. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Ricardo ay basag at halos hindi marinig. Mika, anak, pa, anong nangyari? Bakit ganyan ang boses niyo? Tanong ni Mika. Ramdam agad ang bigat sa kabilang linya. Natanggap ko na ang mga papeles mula sa abogado. Sabi ni Ricardo, bawat salita ay isang hirap. Gusto ng mama mo na ilayo ka sa akin. Sabi nila, baliw daw ako anak. Sabi nila, hindi ko na kayang mag-alaga sa'yo. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang boses ni Mika ay bumalik. Ngunit ngayon,
Ito ay kalmado. Isang kakaibang klase ng kalma. Ito ay malamig, matatag, at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Ricardo dati mula sa kanya. Tapang. Pa, makinig po kayo sa akin, sabi ni Mika. Ang boses ay matigas na parang bakal. Huwag po kayong maniwala sa kahit anong nakasulat diyan. Huwag po kayong susuko. Pero paano anak? Paano ako lalaban? Wala akong pera. Wala akong abogado. Ako lang mag-isa dito. Hindi po kayo nag-iisa pa, sabi ni Mika. May plano ako. Magtiwala ka sa akin. Huwag po kayong aalis diyan. Hintayin niyo lang po ang tawag ko. At anuman ang mangyari, huwag po kayong manonood ng balita. Bago pa man makapagtanong si Ricardo, ibinaba na ni Mika ang telepono. Naiwan si Ricardo na nakaupo sa kanyang silya, hawak ang telepono. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang maliit na sinag ng liwanag ang nanatili. Ang boses ng kanyang anak. Isang pangako. Magtiwala ka sa akin. Samantala, sa isang high-tech na conference room sa Manila, naghahanda na si Clarice Sandoval para sa isang importanteng pagpupulong ng mga stockholder. Ito ang araw na formal niyang ipapakilala si Adrian de la Peña bilang bagong Chief Operating Officer ng kumpanya. Naka-power suit siya, ang kanyang mukha ay perpektong naka-makeup. Isang maskara ng kapangyarihan at kontrol. Si Adrian ay nasa tabi niya, bumubulong ng mga papuri. You look stunning, Clarice. Today we make history. Ngumiti si Clarice. Oo, ito na ang araw. Ang huling hakbang sa kanyang plano. Habang isa-isang pumapasok ang mga miyembro ng board at mga stockholder, bumukas ang pinto ng conference room sa huling pagkakataon. Pumasok si Mika Manalo, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay matalas. Naglakad siya ng may tiwala sa sarili, papunta sa isang bakanteng upuan sa harap. Napansin ni Clarice ang pagdating ng anak. Nangunot ang kanyang noo. Anong ginagawa ni Mika dito? Welcome, ladies and gentlemen, to this pivotal moment in Sandoval Corporation's history. Ang boses ni Clarice ay malakas at puno ng kumpiyansa, umaalingaw-ngaw sa malawak na conference room. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa likod niya, isang malaking screen ang nagpapakita ng logo ng kumpanya. Si Mika ay tahimik na nakaupo sa harap na hilera. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Mahigpit na hawak ang isang maliit na USB flash drive. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. For years, we have strived for excellence. Today, we secure our future. Patuloy ni Clarice. It is with great pride that I introduce to you the new heart of our operations, a visionary leader who will steer this company towards unprecedented growth. Our new Chief Operating Officer, Mr. Adrian de la Peña. Tumayo si Adrian, isang malapad na ngiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mukha. Nagpalakpakan ang mga tao. Naglakad siya patungo sa podium sa tabi ni Clarice. Ang dalawa ay nagkamay, isang perpektong larawan ng kapangyarihan at pagkakaisa. Habang nagsisimulang magsalita si Adrian, nag-aalok ng mga huwad na papuri kay Clarice at naglalatag ng mga engrandeng pangako para sa kumpanya. Dahan-dahang itinaas ni Mika ang kanyang kamay. Sa una, walang nakapansin sa kanya. Pero hindi niya ibinaba ang kanyang kamay. Nanatili itong nakataas, matatag. Isang miyembro ng board ang nakakita sa kanya at si Nico ang katabi. Dahan-dahan, ang atensyon ng mga tao ay napunta mula sa nagsasalitang si Adrian patungo sa tahimik na babaeng nakaupo sa harap. Natigil si Adrian sa pagsasalita. Si Clarice, na nakangiti kanina, ay biglang nawala ang kulay sa mukha. Mika, anong ginagawa mo? Tanong ni Clarice. Ang boses ay mahina, ngunit may halong babala. Tumayo si Mika. Ang lahat ng ingay sa silid ay biglang nawala.
May I have a word, Madam Chairwoman? Tanong ni Mika. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ginamit niya ang formal na titulo ng kanyang ina na nagbigay ng isang malamig na distansya sa pagitan nilang dalawa. Bilang anak ng isa sa mga orihinal na silent partner na nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito, I believe I have the right to speak. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang ama. Ang perang ginamit ni Clarice para simulan ang negosyo ay galing sa pamilya ni Ricardo. Isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Walang nagawa si Clarice. Sa harap ng buong board, hindi niya maaaring tanggihan ang sariling anak. You have 1 minute. Naglakad si Mika papunta sa harap, hindi sa podium, kundi sa tabi ng technical booth. Iniabot niya ang USB sa technician. Pakisaksak to at pakiplay ang video file na may pangalang Project Liwanag. Tumingin si Clarice kay Mika naguguluhan. Project Liwanag? Iyon ang pangalan ng pangarap na bahay ni Ricardo. Biglang nagbago ang nasa screen. Ang logo ng kumpanya ay napalitan ng mga larawan. Mga larawan ng condo unit ni Adrian. Mga larawan nila ni Clarice na magkasama sa isang restaurant, magkahawak kamay. Mga kopya ng mga email, bulungan. Pagkabigla. Mika, stop this! Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Pero hindi pa tapos si Mika. At ngayon, sabi niya sa technician, pakiplay ang audio file, final strategy. At pagkatapos, ang boses ni Adrian de la Peña ay pumuno sa buong silid, malamig, mapang-asar, brutal. Pag nakuha ko na ang kumpanya, itatapon ko ang matandang yan. Ako ang magiging biktima sa kwento. Ang mukha ni Adrian ay naging kulay abo. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Ang boses niya ay patuloy na umalingaw-ngaw. Clarice doesn't love anyone but herself. Ginagamit ko lang niyang kahinaan niya. Ngayon, lahat ng mata ay nasa kay Clarice. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng nabasag. Ang nakikita ng lahat ngayon ay hindi isang makapangyarihang CEO, kundi isang babaeng niloko, ginamit, at ipinahiya sa harap ng mundong kanyang binuo. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga miyembro ng board ay nagsisimula ng magsigawan, si Adrian de la Peña ay gumawa ng isang mabilis na desisyon. Tumakbo siya. Itinulak niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan at kumaripas ng takbo palabas ng conference room, habang ang kanyang sariling boses ng kataksilan ay humahabol sa kanya. Hindi siya pinigilan ni Mika, hindi na siya mahalalaga. Ang kanyang tingin ay bumalik sa kanyang ina. Si Clarice ay nakatayo pa rin sa harap, ngunit ngayon ay tila isang estatwang babasagin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. At pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig, sa gitna ng entablado ng kanyang nawasak na imperyo. Ang mga mamamahayag na naimbitahan para i-cover sana ang tagumpay ng kumpanya ay nagmamadaling pumasok. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga mikropono ay itinutok sa mukha ng bumagsak na reyna. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mika ay tumayo lang doon. Tahimik. Walang luha, walang ngiti. Natapos na ang lahat. Nakuha na ang hustisya. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Dahil sa kanyang paghahanap ng hustisya para sa kanyang ama, sinaksak niya rin ng 1,000 beses ang kanyang ina. Hindi pinanood ni Ricardo ang balita. Sinunod niya ang sinabi ni Mika, ngunit hindi niya kailangang manood. Ang balita mismo ang humanap sa kanya. Ang kwento ng pagbagsak ng reyna ng Sandoval Corp ay kumalat na parang apoy. Narinig niya ito mula sa mga usapan sa palengke, sa radyo ng nag-iisang jeep, sa baryo, sa mga bumibisitang turista. Ang bawat detalye, ang pagtataksil, ang dobleng pagkakanulo, ang dramatikong pagbagsak ay paulit-ulit na ikinukwento. Ngunit si Ricardo ay nanatiling tahimik.
Wala siyang naramdamang saya o paghihiganti. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa lahat ng nawala. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga huling detalye, sa plano ng community center, isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Inangat niya ang kanyang tingin. Si Clarice. Ang babae sa harap niya ay malayong malayo sa Clarice na kilala niya. Wala ang mamahaling damit, ang perpektong makeup, ang alahas. Ang suot nito ay isang simpleng bestida na kupas na ang kulay. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod at pagsisisi. Tila tumanda ito ng 20 taon sa loob lang ng ilang linggo. Hindi nagsalita si Ricardo. Hinintay niya itong maunang magsalita. Naupo si Clarice sa silyang kawayan sa tapat niya. Matagal itong tumitig sa kanyang mga kamay bago nagsalita. Ang boses ay mahina at basag. Nawala na ang lahat, Ricardo. Simula niya. Ang kumpanya, ang respeto ng mga tao, ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi pa rin umimik si Ricardo. Patuloy lang siya sa pagguhit ng isang tuwid na linya sa kanyang plano. Alam kong huli na ang lahat para dito, sabi ni Clarice. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Mga totoong luha. Pero kailangan kong sabihin, patawarin mo ako, Ricardo. Huminto sa pagguhit si Ricardo. Tumingin siya sa asawa, sa babaeng minsan ay naging buong mundo niya. Wala siyang nakitang galit sa kanyang puso. Wala na. Ang hustisya ng Diyos ay hindi kailangang ipagsigawan, Clarice. Sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado. Nangyari na ang dapat mangyari. Sinubukan kong pigilan. Pag-amin ni Clarice, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy. Noong una, negosyo lang, isang paraan para lumago pa ang kumpanya. Pero, nilamon ako ng ambisyon, nilamon ako ng takot na baka bumalik ako sa pagiging mahirap. Natakot akong maging wala ulit. At sa takot na yon, ikaw ang ginawa kong wala. Sa wakas, naintindihan ni Ricardo. Ang lahat ng ito ay hindi lang dahil sa kasakiman. Ito ay dahil sa isang malalim na sugat mula sa nakaraan na hindi kailanman naghilom. Hindi siya nagsalita ng pagpapatawad. Hindi rin siya nagsalita ng panunumbat. Sa halip, kinuha niya ang isang iginulong na papel mula sa gilid ng kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong inilatag sa pagitan nilang dalawa. Ang disenyo ng bahay na liwanag, ang pangarap nilang bahay, kumpleto na. Napatitig si Clarice sa plano, sa bawat detalye na iginuhit ng kamay ni Ricardo. Nakita niya ang hardin kung saan sana sila magkakape sa umaga. Nakita niya ang malaking bintana sa sala kung saan papasok ang liwanag ng araw. Tapos ko na, sabi lang ni Ricardo, sa ibabang sulok ng plano, sa tabi ng dedikasyon na, para sa aking liwanag, ang aking Clarice. Mayroon ng kasunod na mga salita. Isang pangungusap na isinulat niya kamakailan lang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Nagbabago lang ito ng anyo, nagiging pag-unawa. Tumingin si Clarice mula sa papel patungo sa mga mata ni Ricardo. Naghahanap, nagtatanong. Para saan ito? Tanong niya, halos pabulong. Para sa'yo, sagot ni Ricardo. Isang paalala na minsan, sa buhay mo, may isang taong minahal ka ng buo at nagtayo ng mga pangarap para sa'yo. Kahit na winasak mo ang lahat, ang pangarap na yon, totoo yon. Hindi niya sinabing magbalikan sila. Hindi niya sinabing kinalimutan na niya ang lahat. Ang ibinigay niya ay hindi pangalawang pagkakataon, kundi isang bagay na mas mahalaga. Paglaya. Paglaya mula sa galit. Kinuha ni Clarice ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib na parang isang kayamanan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na pag-iyak ng pagsisisi, kundi pag-iyak ng isang taong sa wakas ay nakaramdam ng isang patak ng grasya sa gitna ng kanyang pagkawasak. Tumayo si Ricardo.
Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Iyon na, ang huli nilang pag-uusap. Tumalikod si Ricardo at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Habang si Clarice ay naiwang nakaupo doon, yakap-yakap ang huling piraso ng pag-ibig na minsan ay sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malawak at malalamig na opisina ng Sandoval Corp ay napalitan ng isang maliit ngunit maaliwalas na espasyo sa isang hindi gaanong mataong distrito ng Maynila. Sa salaming pinto, nakasulat ang mga eleganteng salita, Liwanag Designs. Sa loob, ang amoy ng bagong gawang kape at kahoy ay magkahalo. Si Ricardo, na nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, ay nakatungo sa isang drafting table. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon at ang kanyang mukha ay mas madalas ng may ngiti. Sa kabilang lamesa, si Mika, na bagong graduate na ng arkitektura, ay seryosong nakatutok sa kanyang computer, gumagawa ng 3D model ng isang bahay. Papa, ano sa tingin mo kung lagyan natin ng maliit na pocket garden sa may kusina? Tanong ni Mika. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Lumapit si Ricardo. Tiningnan ang gawa ng anak. Magandang ideya yan. Para may mapagkukunan ng sariwang herbs, ang pamilyang titira dyan. Praktikal. Nagingitian sila. Ito na ang bago nilang buhay. Pagkatapos ng iskandalo, tuluyan nang ibinenta ni Clarice ang natitirang shares niya sa kumpanya. Ibinigay niya ang kalahati ng napagbentahan kay Ricardo bilang kabayaran, ngunit hindi ito tinanggap ni Ricardo. Sa halip, sinabi niya kay Clarice na ilagay ang pera sa isang trust fund para kay Mika. Ang perang yon ang ginamit ni Mika para itayo ang Liwanag Designs, isang maliit na architectural firm na ang misyon ay hindi para magtayo ng matatayog na gusali, kundi para magdisenyo ng abot-kayang ngunit matitibay at magagandang tahanan para sa mga nagsisimulang pamilya. Ang kanilang unang kliyente ay ang komunidad sa Batangas. Ang community center na dinisenyo ni Ricardo ay nakatayo na ngayon, isang simbolo ng pag-asa at pagbabayanihan. Isang hapon, nagkayayaan silang bisitahin ang isang housing project sa labas ng lungsod, isang proyektong tinutulungan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng disenyo para sa mga bahay. Ito ay isang inisyatibo ng isang non-profit organization. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga itinatayong bahay, sa ilalim ng init ng araw, napansin ni Ricardo ang isang grupo ng mga volunteer na naghahanda ng merienda para sa mga construction worker. May isang babae doon na nakatalikod, abala sa paghihiwa ng mga gulay. Nakasuot ito ng simpleng duster. Ang buhok ay nakatali sa isang hindi perpektong bun. Nang bigla itong lumingon para kumuha ng tubig, nagtama ang kanilang mga mata. Si Clarice, natigilan silang pareho. Si Mika, na nasa tabi ni Ricardo, ay napahinto rin, walang nagsalita. Ngunit sa ilang segundong pagtititigan na yon, maraming bagay ang nasabi. Nakita ni Ricardo sa mga mata ni Clarice, hindi na ang ambisyon o pagsisisi, kundi isang bagay na mas malalim, katahimikan. Si Clarice ang unang bumawi. Ngumiti ito ng bahagya. Isang maliit, nahihiyang nanangiti. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Isang pagkilala, isang pagrespeto. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Tumalikod itong muli at nagpatuloy sa kanyang ginagawa na parang isang ordinaryong volunteer lang sa karamihan. Ma, bulong ni Mika na akmang nalalapit. Pinigilan siya ng kamay ni Ricardo sa kanyang braso. Umiling ito ng marahan. Hayaan mo siya, anak. Naintindihan ni Mika. Ito ang paraan ng kanyang ina. Ang kanyang tahimik na paraan ng pagbabayad puri. Hindi sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, kundi sa pamamagitan ng paggawa. Paggawa ng mabuti, malayo sa mata ng publiko, malayo sa kanila. Isang pagpapatunay na nagbago na siya, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit bago sila tuluyang lumiko, lumingon si Mika. Nakita niyang nakatingin pa rin ang kanyang ina sa kanilang direksyon.
At sa pagkakataong ito, ngumiti si Mika pabalik. Nang papalubog na ang araw at pauwi na sila, habang nasa loob ng sasakyan, hindi napigilan ni Mika na magtanong. Ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Pa, sabi niya habang nakatingin sa daan. Napatwad mo na ba siya? Hindi agad sumagot si Ricardo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga puno at bahay na kanilang nadadaanan. Ang tanong ay simple, ngunit ang sagot ay komplikado. Huminto siya sandali sa pag-iisip. Hinahanap ang tamang mga salita. Hindi sumagot si Ricardo gamit ang mga salita. Sa halip, isang tahimik na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nanangiti na hindi masaya, hindi rin malungkot. Isang nanangiti na puno ng pag-unawa at kapayapaan. Tumingin siya kay Mika na naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang anak, na ngayon ay hindi na isang batang babae, kundi isang matapang at matalinong babae. Ang kanyang partner sa buhay at sa trabaho, ang kanyang liwanag. Ang pagpapatawad, anak, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahinahon at malinaw. Ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili nating kapayapaan. Pinatawad ko na siya. Hindi para bumalik ang dati, kundi para makalaya ako sa bigat ng nakaraan. Naintindihan ni Mika. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang bigat na matagal na ring nakadagan sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan. Nakarating sila sa kanilang bagong bahay, isang maliit na bungalow na sila mismo ang nagdisenyo. Hindi ito kasing laki ng dati nilang mansyon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng init at pagmamahal. Umupo sila sa maliit na balkonahe sa likod, na nakaharap sa isang hardin na sinisimulan pa lang nilang alagaan. Dala nila ang 2 tasa ng mainit na kape. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang obra maestra ng kalikasan. Alam mo pa, sabi ni Mika habang nakatanaw sa papalubog na araw. Noong una, galit na galit ako. Gusto kong makita siyang magdusa para sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Natural lang yan, anak, sagot ni Ricardo. Pero noong nakita ko siya kanina, huminto si Mika. Naawa ako. At na-realize ko siguro yung pagkawala ng lahat ang tanging paraan para mahanap niya ulit ang sarili niya. Tumango si Ricardo. Minsan, kailangan nating mawala para mahanap ang tamang daan pabalik. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ni Clarice na naglilingkod sa isang community kitchen. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Ngunit meron itong kapayapaan na hindi niya kailanman nakita noong reyna pa ito ng kanyang imperyo. Siguro nga, natagpuan na rin nito ang sarili nitong liwanag sa lugar na pinakamadilim. Tumingin si Ricardo sa paligid. Sa kanilang maliit na bahay, sa kanyang anak, sa hardin na kanilang bubuhayin. Ito ang pundasyong hindi kayang wasakin ng anumang bagyo. Isang pundasyong itinayo, hindi sa ambisyon o pera, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon na wala sa kanya ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Habang ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot tanaw, huminga ng malalim si Ricardo. Ang hangin ay sariwa, ang gabi ay tahimik. At sa kanyang puso, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, wala ng sakit, wala ng galit, tanging kapayapaan. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti mula sa puso. Dahil sa wakas, naintindihan na niya. Minsan, ang pagkawala ng lahat ng paraan ng Diyos upang ibalik tayo sa tunay na liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ni Ricardo, Clarice at Mika. Isang kwento ng pagkasira, paghilom at muling pagbangon. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat.
Salamat sa inyong tapat na pagsubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa kaibuturan ng puso ng tao, kung saan ang pag-ibig at sakit, ang pagkakamali at pagpapatawad ay magkasamang sumasayaw. Sa bawat salitang aking isinusulat, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ricardo, ang takot sa puso ni Clarice, at ang tapang sa kaluluwa ni Mika. Sa kanilang kwento, naway napulot natin ang ilang mahahalagang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o katanyagan, kundi sa tahimik na sakripisyo at walang hanggang pag-unawa. Na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang makalaya mula sa tanikala ng galit. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na paglubog ng araw sa ating buhay, laging may pangako ng isang bagong umaga. Laging may pag-asang muling makahanap ng liwanag. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Anong bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.